Magandang hapon po mga ka-inclusion. Welcome po tayo sa Rapid Fire sa bagong lipatan po ang Kawal Inclusion Network po. Ako po si Kapersi Rapid. Malungkot ng araw na ito ay tribute ko yung nag-iisang idol ng bayan, Jukebox King na si April Boy Reyno ay pumanaw na po kagahapon dulot ng diabetes po sa edad ng 59 po. Ang hinilang po talaga po ay 1961. Yun nga, mas tama, 1961 po ang ipinangat. Tapos 1969, nagugulon. Mas tama, 1961 daw. Yun ang masasabi ko. Yan po. Tama po ho, 1961 talaga po. Yung mga kinanta po ni April Boy na yan, yung di ko kaya tanggapin. Yeye Bonel at sabi ng puso ko, yun na nga, masasabi po natin. Medyo sa totoo lang kung bakit po ay naalala yung ipapatribute po natin sa kanya yung pamagat di ko kaya tanggapin. Yun na nga. Medyo po tribute po. Papakita ko sa inyo yung kanyang po yung kanyang alala ni Ginong April Boy Reyno. Ang sabi kung bakit po ay yan po talaga ang sikat. Pakinggan po natin yung kanyang awit po. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hati at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Ako lamang kay sarap ng ating pagmamahalan. Ang sabi mo pa, pag-ibig mo'y walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsimpan. Sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Ngunit bakit ngayon nagtatapat na mayroong ibang mahal? At sinabi mo pa na mahal mo siya kaysa sa akin. Nagdudugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmamaawa sa'yo. Siyuin ka, iligin ka, na ako'y muling mahalin. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hati at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko.
pagmamahalan. Ang sabi mo pa, pag-ibig mo walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsundan. Sabi mo pa, hindi mo iiwan. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmakaawa sa'yo. Tuyuin ka, pilitin ka, na ako'y muling Di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig, ayaw mo na sa akin. Ang dulot sa aking damdamin. Hindi ko na kaya mabuhay sa mundo, mawawala ka sa piling ko. Di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig, ayaw mo na sa akin. Hati at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kaya mabuhay sa mundo nang mawawala ka sa piling ko. Yan po mga ka-inclusion po. Tribute po ng nag-iisang idol ng bayan, April Boy Reyno. Yun na nga. Di ko kaya tanggapin yung kanyang signature. Masasabi nyo, namimigay po yung sombrero po dati sa kada concert. Yung signature niya ay pang basketball cup, baseball cup po. Yun na nga. Ay una pa lang na-diagnose po ng prostate cancer. Nung top ng cancer survivor, then kalauna ay diabetic. Ako masabi po. At totoo lang. Lapinto. Yan po, yung actual video po, yung pagpanaw po, nag-iiyakan po nung nawala na po si Idol April Boy Reyno. Alam niyo po At Bonifacio Day pala po ngayon, arawan po ni Andres Bonifacio, isang supremo po ng Katipunan. Kaya actual video yung pag-iyak, ito na po. I love you, mahal. Parang nandiyan ka pala sa paligid. Balik ka na. Mahal. Kita na-kiss ba kita kanina?
Marami ang nagulat at nalungkot sa biglaang pagpanaw ng OPM singer at tinuturing ng icon sa Philippine music industry na si April Boy Regino. Siya ay sumakabilang buhay madaling araw ng Linggo, November 29. Kinumpirma na ng kapatid ni April Boy na si Bingo ang pagpanaw ng kapatid nito ay sa pamamagitan ng isang Facebook post, at ayon sa kanya ay nakakalungkot ang araw na ito na wala na ang kanyang kuya April Boy. Maging ang anak ni April Boy na si JC ay nagpalit na rin ng kanyang profile picture sa Facebook, isang paraan ng kanyang pagluluksa. Ganoon din ang asawa ni April Boy na si Madel ay kinumpirma na rin ang pagpanaw ng mga awit at sinabing inaayos na ng pamilya ang magaganap na wake ng asawa. At nagbigay rin siya ng madamdaming mensahe sa yumaong asawa at ayon sa kanya, "No more pain sa iyo mahal, sobrang pain naman sa akin, sabi mo gusto mo pang mabuhay dahil gusto mo pa akong makasama. Bakit mo ako iniwan? Ang daya mo mahal, hindi ko pa kaya." At base sa kanyang post, bandang alas 3:08 ng madaling araw nang nalagutan ng hininga si April Boy. Ito ay sa Metro Antipolo Hospital and Medical Center, dala ng komplikasyon sa sakit na stage 5 chronic kidney disease na naging sanhi ng acute respiratory disease. Taong 2005 nang mag-migrate sa Amerika si April Boy kasama ang pamilya. Doon, nagkaroon siya ng serye ng mga pagtatanghal pero huminto ito noong 2009 nang ma-diagnose siya na may prostate cancer. Noong una inilihim ni April Boy ang karamdaman sa publiko hanggang sa makabalik sa Pilipinas noong 2011. Taong 2018 nang ideklara ni April Boy na siya ay cancer-free, pero nagkaroon naman siya ng sakit sa puso at naapektuhan ang kanyang paningin dahil sa diabetes. Ilan sa mga jukebox hit ni April Boy o Dennis Regino magdaraog sa tunay na buhay ay ang mga kantang "Di Ko Kayang Tanggapin", "Paano Ang Puso Ko" at "Umiiyak Ang Puso". Iyakap ng masa ang karera ni April Boy sa loob ng higit 2 dekada. Bumuos naman ang mensahe ng pakikiramay ang natatanggap ng pamilya mula sa mga kaibigan, kamag-anak at sa mga nagmamahal kay April Boy Regino. I love you, parang nandiyan ka pala sa balikan-balikan na. Buti na kiss ba kita kanina? Makatandaya. Gising ng sabi ko, nabubulol na, lutos na ako, inalusan na nga ako sa dialysis. Hindi ko na yung tayo makakapit. Nakakaiyak po isipan po kung bakit kung bakit ginawa po yung video po
nakakaiyak po isipan po mga ka-inclusion. Kung bakit sinabi daw ng kanyang misis na si Madel na mahal. Malang tawag dyan. Abang nag-ano sa hospital po na pumanaw, yun na nga, ang oras po ay 3:08 na madaling araw. Yun na nga. Sabi. Yun na nga masasabi. Nakakalungkot. Yan yung ano kung bakit ginawa. Nilibing po si April Boy sa Valley of Sympathy, Antipolo City. Yun na nga. Yung kanyang huling agtunan po. Masasabi lang ay doon na po. Dami pong nakikiramay po. Pero social distancing yung pila. Nakaburol po sa kanyang bar. Sa Marikina po. Medyo po, ay pinakita po, ay naman suot na sombrero. Ayan po ay kampo ay sinasabi po ay sinasabi mo no more pain tayo, iyo mahal, sobrang pain naman sa akin. Sabi mo gusto mo pang mabuhay dahil gusto mo pa akong magkasama, bakit mo ako iniwan? Ang daya mo mahal, hindi ko pa kaya. Ang chronic kidney disease stage 5 acute respiratory disease ang kinamatay November 29, 2020 na oras na yon, alas 3 na 8 ng madaling araw. Grabe naman. Yan po yung nakakalungkot. Sabi po, yung may mag-ano lang kung bakit tayo iniwan ng isang idol po ng mata sa oras ngayon. Okay. Yun na nga ay masasabi po kung bakit tayong iniwan. Kawawa. Kawawa naman si Ginong April Boy Regino. At mamaya po ay
meron po ho sumibak ng taga funeral parlor sa Argentina. Ayun, ang ginawa po ay nag-selfie sa funeral parlor, katabi nila yung kanyang labi. Nag-selfie pa sa Argentina football icon na si Diego Maradona. Anong pangklaseng ganun? Wala kayong respeto pa sa namatay ng football legend. Napaka walang iya. Trip nila yan eh. Gusto nila selfie eh. Sinelfie pa yung labi. Eh yun, tingnan nyo. Alam nyo kung bakit ginawa po ho yan talaga kung sinasabi nyo. Medyo po mamaya po yan yung kung bakit ginawa po sa totoo lang. Inelpi pa yung labi eh. Trip nila yung ginawa kung bakit kung bakit ginawa ng isang na yan. Yung totoo lang kung bakit pa na yan. Yung yun po yung ginawa nun kung bakit pa inaano. Okay, 3 days po akong mawawala sa aking impapawid. Ako lang po may gagawin. Pansamantala lang muna, may papalit po muna po sa akin. Pasensya na po na late po oras po sa maraming gawain. Yun na nga po kung bakit po ako mawawala bukas hanggang baka Biyernes po ako makakabalik po sa programa nila ng sa Ermitanyo Show ni Tatalino, ni Tataling at si Tatapin. Yun na nga, matasabi po natin. Okay. Break muna tayo saglit na ilang minuto lang po. Diyan lang po kayo.
Okay, welcome back po tayo po ngayon. Yun na nga, yung funeral worker nagpa-selfie pa sa labi ni Diego Maradona. Ang tuluyan po na tibak. Alam niyo, bawal po yung picturean yung bangkay eh. Yun na nga masasabi. Wala po respeto po sa pamilya. Panorin po natin po mga ka-inclusion. Kung anong detalye po, yan na po. Funeral worker gets fired after taking selfies with Maradona's corpse. Diego Molina was one of the men working for the funeral parlor tasked to prepare Maradona's body ahead of the private open coffin wake for family and friends. Apart from losing his job, Molina has also received death threats from fans after his photo was shared on social media. Molina received the wrath of furious fans for desecrating the sporting legend's body when he posed for a photo with one hand resting on Maradona's head and the other holding a thumbs up. Another photo emerged showing Molina standing in a van that was leaving the morgue in Buenos Aires following Maradona's autopsy. Owners of the funeral parlor Cepelios Pinier confirmed to local media that the worker has lost his job. But this did not stop fans from sending Molina death threats and making calls for him to be stripped of his Argentinian citizenship, the Daily Mail reported. One Maradona fan who saw the picture wrote, "I want this fat baldy who took a picture of himself by Diego's body dead. I want him dead. Dead." Another said, "He should be stripped of his Argentinian citizenship. You don't do something like this. Complete lack of respect." Maradona's lawyer Matias Morla tweeted a photo of Molina as he pledged to take legal action. This is Diego Molina, the author of the photo taken beside Maradona's coffin. He's Pinier's head of burials. Diego Molina is the swine that took the picture of himself alongside Maradona. For the memory of my friend, I am not going to rest until he pays for this aberration. Meanwhile, Morla claimed that Maradona was left for 12 hours without aid at some point before his death when he succumbed to a heart attack on Wednesday. He also said it was criminal idiocy that an ambulance took 30 minutes to arrive. It is inexplicable that for 12 hours, my friend had no attention or checkup from the personnel dedicated to these ends, he said in a statement. Morla vowed to investigate the circumstances surrounding Maradona's death to the very end. After the private open coffin wake, Maradona's casket was closed for the public send-off at the presidential palace where his body lies in state. His coffin is covered with the Argentinian flag along with his jerseys bearing his signature number 10. Subscribe to this channel Sean Musa Carter for daily updates. Yan po yung trip nila sinelfie, may banta pa sa buhay. Ano ba namang itong ganyan po? Nagpa-selfie pa po. Yan ang dahilan, pinakita pa. Medyo po bawal po talaga po yan mga ka-inclusion eh. Yun po matasabi po kung bakit po inano. Yung pagbukas ng pin. Bowling icon tragically passed away on Wednesday after suffering from a cardiac arrest. Maradona had turned 60 just last month and had been Po talaga kung bakit yung 2020 na yan po ang pinaka-worst of the year. Yan po mga dyan kung bakit pong ganun. Yan po yung
o yung kanyang court ay bawal po talaga po picturean yung labi. Naka-cloak yung atole, tapos ano, yan po. Hindi po pwede po talaga yon. Hindi po pinaya, ganun nagreklamo, pamilya ng ano, ng mga pamilya ni Diego Maradona, yun na po ang sinasabi kung bakit po inano. Medyo pumano yung tawag, nagpa-selfie pa, tapos alam nila, bawal talaga yon. Ay ginawa pang ano, hindi po nakakatawa ang ginagawa nila. Biro nyo, sinelfie pa yung bangkay, sila mata nga, okay, yun, ano po, matatabi, kung bakit po inaano. Yun na nga, ay, ano dyan, ay, nagalit mga fans ni Maradona, kukuyugin daw yung babantay yung mga ano. Medyo po, ano po, yung pinagsabi sa ano na yan, kung bakit nila ginawa yon, ano, yung masasabi natin, yun na, trip nila yon. Yung ginagawa na order. Okay. Medyo po ano, yung kanyang ano, matititin pa yan sa mga ako ano, yung labi ni Diego Maradona ay nalibing na po nung nakaraan pa. Selfie pa kayo, tapos yung pala, bawal pala yun. Yung kanyang labi ay ano, hindi po pwede talaga po. Sobrang hindi po pwede, okay. Oras po natin, 6:08 na po. Medyo po ano po, ay yung binabanggit natin, yung nakaraan po ay nandito na rin po sa KNI at ano, yung masasabi po natin, ay ano, yung ano na yan, pero ano, alam nyo na, si Rodelio Daguman, marami na po comment po na ginagawang mali. Nagtad na po, tsaka dami na po inaano, maraming galit. Sobrang galit na galit ng mga tao. Okay, yun na po, mga ano. Okay, topic po muna natin about kay Andres Bonifacio. Kaya Bonifacio Day po ngayon ay ina po atang itatopic.
Yung Bonifacio Day po ngayon, okay. Ang nagpaabot ng malungkot na balitang pumanaw na ang kanyang kapatid nitong nakaraan nang mag-post ito sa kanyang Facebook ng pamamaalam sa kanyang pinakamamahal na kuya. Matapos nito ay naging sunod-sunod na rin ang kanyang pagbabahagi ng pagbabalik tanaw sa namayapang kapatid gaya ng mga lumang larawan nila. Okay, ano natin kung yung Tibing Goreno umiyak po, nakakalungkot na naiwan po ng kanyang kapatid, ng pinakamatandang kapatid, si April Boy Reyno. Yun po. Natalita po si Bingo po. Ito po ang kanyang sinabi nun. Yung si Bingo at Jimmy Reyno ng April Boys, yun na nga. Ito yung kapatid. Kaya pakinggan po natin. Kwento ni Bingo Regino. Condolence nga pala sa mga pamangkin ko at sa ipag ko si Ate Madeline. Malaking dagok sa atin to pagkawala ng kuya ko, si Kuya April Boy. Alam mo, mahirap talagang tanggapin yun talagang yung pagkawala ng kuya ko. Kasi nagkabati pa kami, nagka-show pa kami ng March, tapos nung day, usap pa kami. Nalala niya pa nga ako Sabi niya, huwag na isipin yung mga problema na yan. Sabi niya yung gawin mo na lang yung ikakasaya ng buhay mo sa mga nalalabi mong buhay. Kaya hindi ko maiwasang hindi maiyak kasi talagang mahirap mahirap yung mga dinadanasan namin. Isa pang kapatid ko may sakit din diabetes. Kasi kala ng iba namatay sa COVID yung kuya ko. Hindi siya namatay sa COVID, sa diabetes siya. Komplikasyon, yung bato niya bumigay. Siyempre, ang balang diabetes pala, at hindi, bigla kang papatay niyan. Ang kapatid kong sa si Jimmy, ganun din. Alam ko, 30% na lang ang bato niya Kaya kung may bibigay ko yung bato sa kapatid ko, bibigay ko. Ako na lang yung sa amin. Kasi sabi sa kanila mag-exercise sila Hindi ko maiwasan, hindi maiyak. Ganito pala kahit na malayo ka sa kapatid mo, maiyak ka pa rin. Kilala ko ng mga tao sa Facebook na lagi nagpapatawa, masaya. Pero yung Hindi yan. Alam niyo ba yung
Ano yung grupo niya dati na April Boy? April Boy. Kapatid niya yun? Ay, gano'n ko. Kaya kung may bibigay ko yung bato sa kapatid ko, bibigay ko. Ako na lang yung sa amin. Kasi sabi sa kanila mag-exercise sila eh. Hindi ko maiwasan, hindi maiyak. Ganito pala kahit na malayo ka sa kapatid mo, maiyak ka pa rin. Kilala ko ng mga tao sa Facebook na lagi nagpapatawa, masaya. Pero yun, bilungkot ko. Ewan ko. Kasi kami yung gumagawa ng kanta ni Kuya April eh. Kami yung gumagawa eh. Lagi kami naalala ko yung una kami, nung April Boys kami 3. Ako lagi nag-native ko kay April. Mali yan, ito, ganito gawin natin kasi ganon. Ito yung unahin natin kanta kasi magaling ako sa music eh. Siya magaling siya sa lyrics. Kaya pinapakagaling sa lyrics nun. Sa aming lahat, siya ang pinakamagaling talaga kumanta. Singer talaga yung bata pa lang. Uuwi yan, may mga manok na dala. Grabe. Pag nanalo sa singing contest, dala. Napakabait na kaya lang, siyempre, napakabait na kapatid dyan. Sa mga kapatid siya tumutulong. Sa nanay ko, sa tatay ko, kay Ate Resi. Siya talaga ang parang padre di pamilya. Pero napaka-ikli ng buhay. 58 lang yata si Kepe, 59. Ganun ka-ikli ng buhay. Nagsimula kami 1993. 2020, wala na pala si Kuya April. Sino kaya susunod sa amin 3? Ang hirap ng isipin na gano'n na wala na isang kapatid mo. Kasi sabi ko pa nga last concert namin, April, kaya mo ba kumanta? Sabi niya, yung boses ko bumababa na, sabi niya. Sabi ko ako, Kuya April, okay pa yung boses ko mataas na eh. Kasi ikaw active ka, exercise ka. Ako, paano mag-exercise, bulag na ako, sabi niya. Naramdaman ko, may nanay sila eh. Yung isang kapatid ko rin, si Jimmy, sabi ko, lakasan mo loob mo. Pag talagang oras mo na. Kaya ako, pinag-aandaan ko rin yan eh. Sabi ko, kumuha kayong insurance nyo para sa pamilya nyo. Sabi ko ako, ang insurance ko kalahating milyon. Kung mawala man ako, naiiwan ko, iyak yan, pero masasyahan sila dahil may insurance ako. Ewan ko sana ang kuya ko may insurance. Kasi sa Amerika, nabubuhay kami sa insurance eh. At kami naka-insure dito, kotse, bahay, buhay mo, insurance, naka-insure dyan, ngipin, lahat, pati mata.
ang mahirap dito sa Amerika, talagang marami kang babayaran bills. Kaya hindi kami yayaman dito sa Amerika. Hindi kami yayaman. Pero makakasurvive kami. Nung makalawa, nakipag-usap pa daw yung kaibigan namin sa kanya. Yan po yung tinig po ni Jimmy Reyno po. Sorry, Bingo Reyno pala, sorry. Medyo po makakalimutan ko yung botnet po, mga nalilito kay. Dako naman tayo po sa mga kung storya po ni Andres Bonifacio ngayon, kaya Bonifacio Day po ngayon. Alam niyo kung nakakaiyak, medyo po matatabi po sa oras ngayon kung ganito, okay. Yung matatabi kung bukas December 1 na po. Malapit na pong ating Christmas po. Sa oras ngayon, yung may kung bakit po yung bayanihan po ni Andres Bonifacio ay masasabi kung ano yun. Kaya paging panoorin natin kanyang ito na po. Excuse me. Bagal. Okay, wag na muna natin pag yun na nga ay po, medyo po matatabi po kung bakit. At ang tondo po si Andres Bonifacio po, matatabi. Si Andres po ay naulila sa ama't at ina, yun na nga matatabi po. Nagtitinda ng pamaypay at yung pero nabigyan po ng bulaklak po. Duterte po, yung si April Boyolino.
ano, ay matatabi natin kung ay pan, maintenance ng gamot, tapos at tinulok pati Tita Bongo ay natulungan din. Yun na nga. Bakit po ang inaano kung matatabi, kung meron ako na ganon, ganito, tsaka yun na nga ay matatabi. Sa totoo lang po, mga ka-inclusion, 27 na po ang oras po natin. Ay yun na nga, ay matatabi natin kung sa totoo lang kung bakit tayo inano. Di idol ng mata. Yung tawag dyan sa ano, okay. Okay, ano, medyo po ay maano kung sino po ay ano, ang oras po natin ay 27 na po. Malapit na po tayo matapos po. Ay bukas maglilib ko muna ako ng ilang araw lang. Ilang araw lang po. Alam nyo kung bakit ako maglilib. Dahilan. Yun na nga ay dahil sa rason kung bakit kailangan ko muna mag-absent. Dahil sa mga maraming gawain. Kailangan ko matapos po yung mga gawain ng isa sa mga ano ay oras po natin sa ganito kung kailangan ko pa makakabalik pa ako ng darating pa po ng Biyernes po. Yun na nga ay matasabi kung ano ay nag-ano po yung oras na to. Kundi ay na-interview po ng tatlong sa The Ermitan Show na si Paring Wally Coronel dahil dun sa about doon ay John Dan Ramirez at Rodelio Daguman na yan. Alam nyo, si Rodelio Daguman, taring yung gago na tiraan na siya tuluyan at nag-booking na po siya na napaya na siya sa mga community ng PWD. Medyo po maano po sa oras na ito. Kundi ay tapos na po ang show na to. Okay, wala na po tayong oras po. Ako po si Kapers, nagsasabi pagpalaing Diyos na may kapal. One Inclusion Forever, HNI, God first po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-inclusion. Maraming salamat po.